Hi guys! Welcome sa ating vlog. And so mag-update lang ako dito sa aking YouTube. And haba yung camera ko nandito. So ayan siya guys, no. So ano ba yung last na vlog ko? It's all about yung sinabi ko na mag-stop ako sa vlogging. Pero para talaga hindi ko talaga siya kayang I just couldn't. So, ano lang ako guys, mag-summary, kwento na lang ako sa inyo, magkukwento ko sa inyo guys kung ano na ba talaga yung nangyayari sa amin. So, di ba sabi ko sa inyo guys, the reason na hindi naman ako talaga nakakapag-vlog na because of, tawag nito, sa nangyayari dito sa bahay namin, lalo na ngayon na, ay wag mong patayin para hindi maano. Yan, ganyan. Lalo na nung, sa biyanan ko yung hindi ako makapag-vlog ng maayos kasi nga puro na lang syempre para siyang yung aurahan ba ng vlog ko is hindi na siya nakaka-motivate or sabi natin na super na siya, yung parang lagi na lang nakikita mo talaga yung stress sa bawat vlog ko ganun. So naman ako doon, accept ko naman yun talaga kasi yun naman talagang nangyayari dito sa akin. Aso nga lang guys, last few weeks, ayan, hanggang ngayon is nandito kami ng asawa ko, hindi naman sa nagsasuffer, nagano kami ngayon ng pag-aalaga, nakatuon kami ngayon sa pag-aalaga ng biyanan ko. Lalo ngayon na puro hindi namin maanuhan, masakit lahat ng masakit. At yun, ganun talaga. Wala din naman akong maiano na talaga. Kasi yun naman ang nangyayari na sa sitwasyon namin ngayon. Tapos nung last week, pagkatapos niya ng check up na ganun, so itinakbo namin siya sa hospital nung Friday, and grabe ang kaba ko nung time na yun guys, gawa ng mag-isa lang ako sa bahay, yung asawa ko na pumasok sa trabaho. So, ang ginawa ko, tinawagan ko yung asawa ko para umuwi. Yun, awa ng Diyos, pinauwi naman din siya sa trabaho niya. So, pinatakbo ko siya ng bandang 3 kasi nga, iba na yung feelings niya yung kinakabag na siya, yung mahirapan na siya huminga. Ang alam niya, mataas yung blood pressure niya, pero nung nag-BP siya, naman, normal. O, di ba? So, itinakbo namin siya, ganun. Tapos, punta kami ng 4, nakauwi kami ng mga 9, mga ganun, mga 3 something. Tapos mga 9, ganun, nakauwi kami mga 9:30, mga 10, ganun. So, hanggang ngayon, sa dinami-dami ng kanyang gamot, guys, mayroon pa rin kaming kinuha na, yung para siyang belt, pang-protect dito sa bone niya sa likod. Tapos, mayroon din akong cream na, tawag nito, minamassage dito sa bandang likod niya, may ni-spray din kami. Ako lagi naggagawa noon, naglalagay ng cream, nag-spray, ano pa ba yun. Tapos minsan yung asawa ko naglalagay ng belt, minsan ako, ganun. Nakafocus kami sa kanya, so marami nang bawal sa kanyang kainin, yung mga maalat talaga. Tapos medyo bawas na yun siya sa mamantika. So ngayon guys, super health, siya, yung sa food. Tapos kunti-kunti na yung kinakain niya. Hindi na siya yung kagaya dati, pag kumain ko anong binigay mo is kakainin na niya, mga ganun. Ngayon, hindi na. Kaya, natatakot siya kasi nga yung tiyan niya, nagrarigodon, sumasakit, tapos kinakabag, ganun. Ang dami niyang gamot, super. May gamot siya sa gallbladder niya, tapos mayroon din siyang gallbladder stone. Mayroon siyang gamot sa buto, mayroon siyang gamot sa puso, mayroon siyang gamot sa dugo, yan. Tapos mayroon siyang gamot sa basta marami siyang mga ginagamot. Kaya siguro yung sabi ko sa kanya, minom ka ng maraming tubig, damihan mo kasi sobrang ang strong kasi ng mga gamot niya, lalo yung gamot niya sa puso at saka doon sa blood sa blood pressure niya, sa BP niya. Grabe, ang lakas ng mga yun. Kahit maliliit lang. Iba pa yung pain reliever niya. Alam mo yung ganun. So, kaya hindi ako makapag-vlog kasi nga, minsan,
Ayaw din ng biyanan ko din na anuhan, na videohan. Parang naiirita na siya, hindi na siya kagaya nung dati na sumasali talaga siya. Ngayon, naiirita na siya sa mga vlogs ko. So, hindi na ako masyado nakapag-vlog. Kaya yung camera ko naka-stuck na. Kaya yun. And, ako naman, yan ang sabi ko, magde-decide ako na stop muna ako. And then, okay na lahat. Babalik ulit ako. Kaso nga lang, parang naanuhan naman ako na, why not na kahit ganito na lang, magkwento, mag-upload na lang ako, ganun. So, para pagdating ng time na may continue, maikukontinue ko yung tawag nito, yung vlogs ko na hindi, na ano, diba? So, kwento ko na lang, guys. And, yun lang naman ang ano ko sa inyo, guys, no. Update ko dito sa bahay. And ako hindi na ako pumasok ng trabaho, hindi na ako nagpa-part-time kasi kahit gustuhin ko man, pag winter talaga ayokong pumasok ng part-time pag winter, mahirap kasi nga siyempre sa lamig, ganun. And isa pa, hindi ako pakapasok kasi nga yung biyanan ko, hindi naman pwede yan basta-basta anuhin ba. Kaya tinitiis-tiis lang. Yung iba na napanood niyo yung mga vlog ko, yung away namin ng biyanan ko, so awa ng Diyos, siguro sa kagustuhan ko rin na sana maging okay kami palagi. And ayun, nag-usap naman kami, napag-usapan naman namin about dun sa ayaw ko, yung mga ganun ba, pina-explain ko naman sa kanya. And sabi ko sa kanya, kung umiiwas ako, sabi ko, wag mo kong intindihin pag umiiwas ako kasi nga ayoko yung ano ba, yung maanuhan ko siya, ganun. Umiiwas ako. Ako yung umiiwas, hindi naman nagano. Minsan nasasagot ko siya ganun, tapos pinapaliwanag ko lahat yung kagaya nung may kwento pala ko sa niya. Kagaya nung nandito kami sa sa kusina. So dadalawa lang kami, panggabi ang pasok ng asawa ko. Ngayon, so nandito ako sa kusina lagi. Dito talaga ako sa kusina palagi. Kasi nga dito talaga yung pinakapwesto ko na. Tuwing umaga hanggang gabi, dito na talaga ako nakaupo. Ngayon, pumunta siya dito, and then nagtanong sa kanya kung gutom na siya, tinanong ko siya, sabi niya oo. So nag-iinta ko ng tubig, and then bagong bili ko kasi yung aking yung aking paggawaan ng coffee, filtered coffee, at saka bago kasi yan, bagong bili ko. Tapos meron ako pinapatubo ng mga avocado doon, tapos meron ako yung parang halaman dyan sa bandang likod. Ayan, na makikita nyo, yan, mga bago, ito, nandun yung mga avocado. Iyan kasi nilagay ko yan dito, dito. Tapos, sabi kasi, alam mo kasi pag may bago ako nabiling mga gamit, number 1 talaga, yan, si biyanan ko. So, inasahan ko na din na mangyayari yun, pero in-explain ko na sa kanya. And then, ewan ko, basta iba talaga yung niya pagdating sa mga ganyan. Tapos pinakialaman niya yung isinabi ko sa kanya na huwag niya papakialaman yung mga ganyan ko, hayaan mo lang dyan. Pinakialaman niya, 3 kasi yan siya. Tapos ang ginawa niya, inalis niya yung isa, nilagay niya doon sa tawag nito, sa isa. So sabi ko, bakit mo nilipat? Nag-iisa lang daw siya, kaya hayaan mo yan. Tapos sinabi ko sa kanya, huwag pakialaman mga gamit ko. Tapos iwan ko, nagdadasal siya that time. And alam ko naman kung paano magdasal ang biyanan ko. Kasi pag nagdadasal yan yung biyanan ko, guys, hindi yan ganun ka nagigil. Sobra talaga yung gigil niya that time. Parang pagdasal, ganun pa talaga siya. Nandito ko sa harap niya. Dahil dito siya nakaupo that time. Diyan siya nakaupo. Tapos nandito lang talaga ako sa pwesto niya. Dito lang talaga ako nakatayo that time. Kaya sabi ko niya, bakit ganyan ka na magdasal? Hindi ka naman ganyan dati. Sabi ko, alam ko kung may problema o wala. Alam ko kung may something or wala. Sabi ko, kasi hindi ka talaga ganyan. Kako sa kanya. Kung meron kang problema, sabihin mo. Wala daw siyang problema. Nahirapan daw siya, paano siya nasasakal. Sabi ko, paano ka nasasakal? Pumunta ka naman dito. Sabi ko, tinanong kita kung kakain ka. Ayun, nagpapahit ako ng pagkain mo, tapos bigla-bigla ka ganyan. Tama ba yung magdadasal? Ganun talaga yung gigil. Tapos may pa-ihip-ihip pa siya. Anong ibig sabihin ng dasal? Alam kong dasal. Alam ko. Kaya nung time na nagdadasal siya, amin na lang ako ng amin. Amin inshallah. Yun na lang sinasabi ko sa kanya. Tapos yun, naglaylo siya, guys. Kasi sabi ko, hindi ka ganyan magdasal.
Sabi ko, pag nagdadasal ka, napaka-chill kang magdasal. Sabi ko, hindi ganyan yung nakikita kong ikaw, kako sa kanya. Kasi kung papaglan mo tong gamit na to, sabi ko, hindi mo naman anuhin yan. Sabi ko ganyan, itong mga to, hayaan mo lang dyan. Sabi ko, kasi ako naman ang bumili niyan. Pera ko naman ang ibinili ko dyan, kako. Hayaan mo ako, sabi ko, wag mo akong pakialaman. Kako, gawin mo yung gusto mong gawin, hindi kita anuhin. Pero yung mga gamit ko, in-explain ko naman sa'yo, binili ko yan, ganito, ganito, ganito. Sabi ko sa kanya, iwan ko kung bakit ka ganyan. Tapos yun, nahimik na siya, abang nabigay ko na lahat yung pagkain niya. So, kinain niya yung kinain niya yung soup, pero hindi niya kinain yung isa pang meal niya. Wala. Nayahan ko siya, punta ko sa kusina. So, yun, simula nung araw na yun, naglalo na siya. Hanggang ngayon, hindi na niya ako inaanuhan. Kasi sabi ko, magkaka-okay naman kami. Hindi ko naman siya inaano. Sa totoo lang, inaasikaso ko talaga siya. Super. Hindi isa ganun. Hindi, kahit labag sa kahit galit ako, kung pwede nga lang, ibagsak ko lahat yung mga gamit yan sa harapan niya. Kasi nga, hindi talaga ako pero iniisip ko lagi na, alam mo yun, mayroon pa rin akong konti sa kanya ba. Kaya yun. So, anyway, pasalamat din ako kay God kasi nga, kahit ganyan nangyayari, binibigyan pa rin niya ako ng patience. So, yun, tuloy lang buhay guys. And, that's it. Pasensya na talaga kayo kung ganito lang lagi yung vlog ko.